Alright mga kapatid, welcome back po. Nawagdat na po kayo ng mapayapang kalagayan. Bagamat may mga dumarating na mga kalamidad sa ating bayan, nawa huwag tayong mapinsala. Sa mga ganitong uri ng mga kalamidad, yung pananalig natin sa taas, lagi nating iisipin na sana'y lagi tayong ligtas sa lahat ng pagkakataon. Hindi naman natin kayang pigilin yung mga ganyang bagay. Ang taas lang ang nakakabatid at nakakaalam sa lahat ng bagay natin nangyayari sa ating bayan. Nawa, malagpasan natin ang mga ganitong uri ng mga kalamidad sa ating mga kapatid na sinalanta dyan sa may Cebu. Buong puso po ako nakikisimpatiya po sa inyo. Sa mga nawala ng pamilya, nakikiramay po. Sana wag na pong maulit ito rin bagong darating na naman na bagyo, ligtas tayo lagi ng ating Ama na nasa langit. Salamat at God bless po. May magbigay lang tayo ng reaction at opinion regarding doon sa kwan. Base po doon sa sinabi ng ating Pangulo na si BBM, magpakita raw tayo ng kwan. Bagamat hindi ganun saktong termino yung sinabi, magpakita raw tayo ng kwan, itong darating na Pasko, yung December ba kasi, di ba? Wag daw maging marangya yung pagse-celebrate para naman doon sa mga tinamaan ng kalamidad, may padama rin natin sa kanila na simplihan lang daw talaga yung pagse-celebrate ng darating na December nito, di ba? Karamihan nagdiriwang ng tinatawag na Kapaskuhan sa iba. Sa iba naman ng mga religion walang ganoon, di ba? Lalo sa INC walang ganoon, pero sa siyempre in general sasabihin ng ating Pangulo na pakasimplihan o wag masyadong marangya o magarbo yung pagdiriwang o sa nalalapit na December o tinatawag nilang Kapaskuhan, di ba? Wag daw masyadong marangya o wag masyadong magastos. Ipakita natin doon sa mga naapektuhan ng kalamidad na nararamdaman natin sila. Nararamdaman natin sila na wag maging magarbo yung pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pero at iyon pa, isa rin po, nabanggit din ng ating Jose Castro, yung maagang ibibigay po ata yung mga bonuses, yung mga Christmas gift o Christmas bonus, tapos mga tinatawag na sa mga empleyado, sa mga government employee, government official, di ba, mga employee, maaga atang ibibigay para magamit, bukod doon, hindi lang sa magamit, para yung mga tinamaan o sinalanta o tinamaan ng kalamidad, may magamit sa kanilang pangangailangan, di ba? Para maaga sila makarecover. Magandang panawagan, mararamdaman mo yung sa part na yun kasi nga, ibig sabihin, nakikikuha ka doon sa isang part na yun, para matanggap na kagad ng mga government official. Doon naman sa panawagan ng ating Pangulo na maging simple lang, wag masyadong magarbo at wag gumastos ng malaki sa part ng pagdiriwang upang may pakita doon sa mga napiktuhan ng napinsala ng kalamidad na nakikiisa tayo sa kanila. Nararamdaman natin sila. Kaya wag masyadong magarbo. Pero itong ating Congressman Kiko Barsaga, naglabas ng kanyang ito talaga si Congressman Kiko Barsaga, medyo may kakulitan din, di ba? Naglabas siya ng kanyang, sa FB page niya, nag-post siya regarding doon sa panawagan ng ating Pangulo, sa ating Jose Castro, sa ganung mga panawagan. Wag daw masyado magarbo, pero sa Malacanang pala, mayroong imbitado pala yung Blackpink. Di ba? Ibang klase, no? Talagang imagine mo, personal siyang nananawagan, personal siyang sinasabi. Bagamat di na, kumpirmado siguro dahil unang-una, pinost siya ni Kiko Barsaga, Congressman Kiko Barsaga, regarding doon, na yung pagdiriwa sa darating na yung kanilang sa palasyo, dyan sa Malacanang, ang kanilang imbitado sa kanilang Christmas party ay Blackpink. Magkano po yan? Huwag makarbo. Congressman Kiko, malupit ka talaga, no? Iba talaga yung source mo, no? Talaga ibang klase ang source mo. Nakakakuan talaga. Tingnan mo, di ba?
nakita mo naman, pinakita natin yung kanyang post ni Kiko Barsaga regarding doon sa pag-iba. Wag daw pero ang nakakakuan, di ba? Sila pala ang gagastos ng malaki. Pinagsasabihan yung mga taong bayan na paramdam natin sa kanila, sa mga naapektuhan ng kalamidad na to, na huwag tayong maging magarbo sa darating na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pero sila, imbitado, Blackpink, magkano babayaran yan po? Hindi po yan basta-bastang grupo na yan. Diba? Talagang malaking bayad dyan. Nasaan? Nasaan yung sinseridad? Di ba mga kapatid? Nasaan yung sinseridad doon sa sinabi niya? Bagamat sinabi niya yun, naramdaman naman natin eh. Di ba? Yung kanyang sinabi. Pero yung pala, taliwas doon sa kanyang gagawin sa palasyo, sa Malacanang, ang kanilang Christmas party na gagawin, imbitado, Blackpink, grupo ng mga kababayan na sikat sa Asia, di ba? Na talagang alam naman natin ang laki ng babayaran nila yan. Nasaan? Ang aming pinupunto dito mga kapatid, nasaan yung sinseridad doon sa sinasabi mo na huwag maging magarbo, simplihan lang yung darating na Kapaskuhan para yung mga apektado o naapektuhan ng kalamidad, maramdaman nila na tayo man na nakikiisa sa kanila. Dahil sa kanilang sinapit ng kanilang pamumuhay, sinapit ng kanilang kabuhayan, di ba? Talagang na-wash out. Kaya naramdaman natin yung kanyang panawagan ng ating Pangulo para tayo man makibahagi din sa kanilang dinanas. Pero taliwas pala yun sa kanyang sinasabi, sa Malacanang pala, ang imbitado, Blackpink, magkano ang gagastusin dyan? Ibig sabihin, di ba? Huwag daw kayong magastos, sila lang ang gumastos. Yun ang nakakatindi. Nasaan yung sinseridad? Believe ako sa iyo talaga, Congressman Kiko Barsaga. Ang lakas, ang lalim ng source mo. Di ba? Siguro naman, di ba? Hindi naman ipupush yan ni Kiko Barsaga regarding doon sa invitation mula sa Malacanang para mag-perform ang Blackpink sa Malacanang sa darating ng kanilang Christmas, diba? Christmas party. Ang bigat, diba? Ang bigat sa dami ng naapektuhan.